So, balak mo na mag-Airbnb business kasi may condo ka na at turnover sa yung unit. So, congrats! Meron ka ng condo, turnover sa yung unit at gagawin mo na siyang Airbnb business. Pag-usapan natin, magkano nga ba yung puhunan after nyon para makapag-proceed ka. Noong ko palang example ay yung Shell and then Shore Residence sa MOA. So, medyo malaking kailangang budget na yun, no? 350K, unlucky. Alam niyo naman kaya sila ginawa example, walang tatalo sa kanila kasi sila ang high demand ng Airbnb business or rental sa MOA. So walang tatalo doon sa dalawa. In short pala, yung location. Mahal po rito kaya umabot ng ganyan yung labor, yung pag-setup ng pintura, yung kama, yung etc. ng unit para maging talaga siyang mukhang pang business. Kung gagawin mo siyang mano-mano, ito yung mga unang bibilin mo. Siyempre, kama, bed, sofa, TV, mga appliances. And then yung mga gamit sa kusina, syempre marami yun. Mga kutsara, tinidor, plato, rice cooker, coffee maker or oven, electrical stove. Then kung gusto mo sobrang bongga, mayroon ka additional na mga smart lock. Syempre kailangan ng wifi na mabilis. And then nga pala, pwedeng bumili ka rin ng aircon kasi yung iba hindi kulid yung aircon. And then yung mga extra supply, halimbawa ng mga bedsheet, punda, mga panglinis, yung mga bagay na madali masira, kailangan meron ka mga extra supply. So, depende na lang sa diskarte mo kung aabot siya ng malaki or hindi. Yung iba may nakikita ko sa TikTok, yung mga co-hosts or yung mga condo owners na halagang kalating milyon mag-setup na laki. Yung iba naman halagang 6 digit lang and lower. Papamahalang naman dun yung mga appliances and then yung mga kitchen materials. Bukod dun, kung mamimili ka ng mga gamit na pipiliin mo lang, makakamura ka, lower than 100K. Pero depende talaga sa ito. Kung gusto mo makatipid, gawin mo siya ng mano-mano. Pero kung gusto medyo mahal, talaga maganda talaga, mag-hire ka ng tao para quality talaga yung unit mo.